Happy Sunday mga manay and welcome sa ating kusina. Medyo hindi pa okay yung aking boses. Pero for today's video, samahan niyo akong magluto ng ginataang baboy with sitaw at kalabasa na request ni Ma'am Grace. Ayan, shoutout sa iyo ma'am. Kaya naman eto, tara, magluluto tayo. Simpleng-simple lang to, kaya naman umpisahan na natin. So, magsasalang tayo ng ating pan. So, napakadali lang nito pero dahil request ni Ma'am Grace at gusto niyang ipatikim sa kanyang mga chikiting, syempre gagamit tayo dito ng pork. Ito po ay parteng yempo. Bali ito ay tumitimbang na 450 grams o kulang kalahating kilo. Tatakpan ko lang, hayaan ko lang ng ilang minuto at kapag tingin natin, ayan, nag-i-start na siyang maglabas ng oil mula sa kanyang sariling taba. So, ayun yung kailangan natin. Hindi na ako rito maglalagay ng oil kasi pagmamantikain ko siya. So, kailangan natin makuha yung pagka golden brown niya ng bahagya para yung pinaka mantika niya mula sa taba, dun tayo magigisa ng ating mga gagamitin na sangkap na panggisa. So, takpan ko lang ulit. Then, naka-ready na rin dito yung ating sitaw at kalabasa. Siyempre, mas maraming kalabasa, sitaw, mas masarap dito sa ating lulutuin. Samahan pa natin ang ating panggisa, yung luya, bawang, sibuyas. So, nasa inyo kung gaano karami. Then, meron tayo ditong, ito yung, pakita ko sa inyo, wait. Ito yung unang piga ng niyog. Tapos, ito yung pangalawang piga ng niyog. So, nagpapapiga na lang po ako sa palengke. Nagdadala ako ng tubig, mga manay, para sure talaga na malinis yung ipang sasabaw sa pangalawang piga ng ating niyog. Then, eto na, babalikan na natin. So, pag nakukuha nyo na yung ganito, yung nagla-light brown na siya, so, pwede na natin tong iset aside sa gilid. Wait, baliktarin ko lang. Ayan. Then, dito, igigisa na natin sabay-sabay. So, pwede na yan, sabay-sabay na. So, haluin lang natin. Katamtaman lang yung apoy para po dahan-dahan na lumabas yung aroma ng ating luya, bawang, sibuyas. Ganito ako magluto pero nasa inyo, minsan naman kasing iba, diretso na lang sa pagpakulo ng pangalawang piga, tapos ilalagay na yung karne, then itong mga pampabango na to, sibuyas, bawang, hintayin lang nilang kumulo. Ako talaga gusto ko yung sinasangkot siya. Para sa akin kasi mas lumalabas yung linamnam, mas masarap sa ating gata. Then, pagkatapos ko masangkot siya, maglalagay na tayo dito ng ating paminta. So, sa paminta, half teaspoon lang. Then, lalagay din tayo ng patis, pampalasa, 2 tablespoons. Kasi masarap po kapag may patis. Halu-haluin lamang. Pasensya na kayo mga manay sa boses ko. May pagkangongo pa ako kasi sinisipon pa ako. Talagang iba talaga ngayon yung panahon. Alam mo yung iinit, lalamig. Grabe. So, ilalagay na natin dito yung pangalawang piga ng niyog. Sinukat ko siya. Bali, ang sukat niya ay 2 cups, mga manay. So, hinalo ko lamang. Then, pagkatapos natin mahalo, tatakpan natin to para mapalambot natin ng tuluyan yung ating karne. Hayaan natin yan ng mga ilang minuto. Then, after a few minutes, ayan, kita nyo, nagmamantika na rin siya kasi syempre, yung pangalawang piga natin, may niyog na, may gata yun, di ba? Ayan. Then, kapag okay na to, ilalagay na natin yung mga gulay natin. Sabay-sabay ko nang ilalagay yan. Yung sitaw, then yung kalabasa. Napakasarap nito mga manay, lalo na kung meron kayong mga chikiting na hirap pa kainin ng gulay. Kasi yung sabaw lang neto, tapos yung kalabasa, durugin ninyo pag ipapakain nyo sa mga bata, tapos isabaw nyo sa kanin. Nako, I'm sure, hindi nila namamalayan na kumakain sila ng gulay kasi masarap po talaga. So, halu-haluin ko lamang po. Ayan nga lang. Pansin nyo, medyo ako nahihirapan dahil sa dami ng gulay, kinain na yung ating pinaglulutuan. Pero carry lang yan. Lalaban natin to. Kailangan na natin itong halu-haluin ng dahan-dahan. Inaangat ko lang yung karne kasi yung karne malambot-lambot na. Ganyan. So, pag ginataang kalabasa sitaw, sa akin naman, ang gusto ko sa kalabasa ay yung talagang nadudurog. Kasi gusto ko sumasama yung kanyang lasa sa gata. Then, ilalagay na natin dito yung 1 and 1/2 cup ng unang piga ng niyog. At, hindi ko na po yan tatakpan.
So, hindi na ako diyan magtatakip kasi ewan ko, para hindi lumabnaw yung ating pinaka-gata niya. Tapos halu-haluin ko lang. At hayaan lang natin yan ng mga ilang minutes. Pero kailangan i-check nyo pa rin ha, para naman maluto po ng dahan-dahan. Then eto, nag-add lang din ako ng pinaghugasan ng bigas na half cup kasi nakulangan ako doon sa ating pangalawang piga para naman masabaw dahil ang mga bata mahilig sa sabaw, 'di ba? Kapag ganito ang ulam, gusto natin yung sabaw pa lang talaga namang mauulam na natin. So yan, nahalo ko na. Hayaan lang natin yan ng few minutes then bago natin balikan. Then after a few minutes, ayan, eto na, hahalu-haluin ko na. Grabe yung amoy niya, yung aroma ng luya, samahan pa ng ating gata. Talaga namang ang sarap lang hapin habang hinahalo ko. So dahil okay na to, so dito pwede niyong tikman. Again, pwede kayo magdagdag ng mga pampalasa. Sa huli naglalagay ako ng siling berde kasi mahilig talaga ako sa may ginangatang anghang. Then nag-add ako ng konting asin, pang balance. So nasa inyo, kailangan titikman nyo ha para po makuha nyo yung tamang timpla. Then maya-maya pwede na natin tong iserve. At eto na nga po, pwedeng-pwede na natin ihain sa ating pamilya ang ginataang baboy with kalabasa at sitaw na I'm sure magugustuhan to ng inyong pamilya, Ma'am Grace. Kaya naman subukan mo na at siguradong mapapa-unli rice ka. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!